Viral gayon ang pag-guest ni Sachna sa Tony Talks. Nakakalungkot isipin na sa murang edad ay madami masasalamyat na nangyari sa kanya. Pakinggan natin ang kwento ang kanyang buhay at dahilan ang pagkakaroon niya ang depression. Iisip ng tao, pag napapanood ka lang nila, hala nila, yung maganda la, sexy la, pero hindi nila alam, grabe yung pinagdaanan mo, bata ka pa lang, survivor ka na. Opo, pero lahat naman tayo, kanya-kanya pinagdaanan lang. Nung bata ka, you didn't grow up na buong family, yes, kasi ang mami mo, working siya sa Japan. So, hindi kami palagi magkasama. So, kasama ko ang lolo ko growing up. Akala ko nga sila yung nanay, tatay ko. Kasi yung bata pa na buntis na nanay mo, teen. First, heartbreak ko yun, fetus ako. Hindi siya pinanindigan. So, binuhay niya siya lang mag-isa. Ang mami mo nagkaroon na ng love of her life, di ba? Naging stepfather. Apo, which is talagang mabait po. Siya nagpa-aral sa akin, hindi pa ako nag-work. As in, siya yung tumayong tatay sa akin. Yung daddy mo ba na-meet mo ever? Yung totoong daddy mo, na-meet ko siya, grateful ako na, may tatay ako. Ito pa rin paharamdam na yung totoong tatay. Parang yung may butas na feel yung hole. Ito pala. Parang may closure lang din. Nakit mo ng sobrang usap, pero okay na nakita, okay na pa dun. Anong special memory mo sa nanay mo? Lagi, pag magkasama kami, alam ko na aalis siya. Lagi akong gigising na madaling araw kasi alam ko, aalis mama nun. Tatanay mo man sana. So para every time na nagigising agad ako pag kumikilos siya. Tapos nung aalis na siya, tandaan ko na parang hinahabol ko yung sasakyan. Tama ba? Parang banlinaw yun. Yes. Parang sa movie po, yung gano'n nangyayari yung sasakyan. Oo, na parang ayaw umalis si mama, sahabulin ko yung sasakyan. Sipigilin ako nanonood lolo ko. Grabe ang sakripisyo ng mga OFW. Yes, opo. Grabe yun yung para tiisin mo na makita mo umiiyak yung anak mo. Kasi kung iba yun, di ba? Ayoko na. Hingin na to. Ninakwaan na. Hingin ko na-realize na mas grabe yung pain ng mom ko that time. Yung pain. May pain ka, may pain siya. Imagine niyo yung pain ng naghihiwalay ang nanay at saka anak. Pero nagkaroon pa ng mas matinding pain kasi yung lola at lolo mo, may pinatira sa bahay ninyo. Actually, po namin siya, malayong kamag-anak. Ang lola ko, sobrang bait. Inampun niya, pinag-aral, ganyan. So, ilan taon yung dala? Parang 17 siya that time. Pero ako nung time na nun, 5 years old ako. Tapos, wala naman ako alam sa mga bahay kasi bata pa. So, kumbaga, kung ano gusto yung pagawa, gagawin ko, ganyan. Kaso ng lola at lolo, andun din. Pero kasi, dahil nga, diba, tanda na sila. Mayroon po ako that time kasi nag-work ang mama ko. So, medyo okay yung buhay ko po nun. May kanya-kanya kaming room lahat. Maraming beses kasi nagagawa Nandun yung hawa, as inappropriate na paghawa. At yung hipo. Aghipo sa private parts ko. Tapos, yung hari niya, papaano niya sa bibig ko. Pinaka hindi ko makakalimutan. May time na kasi connecting room namin, umakyat siya sa bubong namin. Tapos may bintana doon. Pinapasok na yung bintana na iyon. So ako, alam ko na pag madaling araw na pupunta siya sa kwarto ko, ako naman, ginawa ko na, pumunta naman ako sa cabinet ko. Tapos may pumang doon nakikita ko sa movie, na nakikita ko siya, na hinahanap niya na ako, ganyan, nalabas ka na. Tapos yun, nakita niya ako, dinala. Hindi naman sa palitan, pero dinala niya na ako sa kama. Tapos yung ginagawa niya na yung mga gusto niya gawin sa akin. Tapos siya, na parang pag sinabi mo ito, papatayin ko yung lola at lolo mo. Kasi lalo meron pa ko noon. Tapos may pinapakita sa mga uchilyo o ganyan. So, lalo ko natatakot. Yung mama mo, hindi mo na makikita din. Ganyan. So, yun yung mga mahirap alis sa memory na dinala ko yun. Nung teenager ako, dala mo yung opo. May trauma ka na, may takot ka pa. May pain ka pa, patong-patong yung oo. Imagine mo na-survive mo yun at 5 years old. Di ba lagi nilang sinasabi, your hero is your future self. Like, ikaw yung 25-year-old self mo, ikaw ang hero nung 5-year-old na yun, na you were going through that. Imagine mo nalampasan mo yung for 2 years. Opo, tinago mo yung 7 years old ka. Nakwento mo sa mami mo yung pinagdaanan mo na yan. Late ko na nasabi sa kanila, nung buo na yung family ko, parang doon ako nagkaroon ng lakas na loob. Kasi may kampi na ako. Growing up, wala akong masyadong friends. Awkward akong lumalaki. Hindi ako marunong makipagkaibigan sa mga tao. Yung ginawa niya sa'yo has changed you and affected you and your personality. Actually, yung pa-insecurity ko, kasi ako para
kailangan ko na extra effort. Lalo na sa industry na ganito, na pagkakamalian ka agad kapag, hindi ko din nakausap. Pwede mo man lang ngitian, maghusgahan ko. Maghusgahan ka agad. Trust issue. Opo. Kasi yun ang unang na-break sa'yo. Trust. Pero once na nag-trust po kasi ako, parang lahat buong buhay ko na. Pero kasi maraming beses na ako nabebetray, na kahit walang ginagawa pa sa kanyang tao, mapag-iisipan ko na agad na parang asasaktan ako nito, iiwan ako nito. Pero gusto ko pa rin kasi yung feeling na minamahal ka. Parang lagi akong try and try. Parang hanggat kaya pa, try natin. Mabilis akong masaktan, pero ako rin yung tao na lagi pa nagpupush na baka kaya ko pa. Kasi wala, mahal kita eh. Kasi diba, walang father figure growing. Actually, dati, ganun yung mga relationship ko, mas ahead sa akin palagi. Merong pang relationship na pinasok na tinago pa. Po. Ano yung mas matanda sa akin? Mas matanda sa akin yun. Nilang 10 years. Ba't ka tinago? Kasi meron nga daw siyang malaking business na pwedeng maka-effect daw kapag nilabas ako. So, paano kayo nagde-date? Lahat sa bahay ng 4 years. Ang 4 years na yun, never ko naranasan magsine. Nakasama siya. Hindi nga. Promise, parang naging kabet ako, pero hindi naman. Parang gano'n yun. Ginawa sa'yo kabet, diba? Parang gano'n po. Doon ako nauntog. After 4 years, doon nauntog. Huwag ka nauntog ka. Sabi ko, parang hindi ko Sabi, hindi. Pagmamalakit na kita, malapit na, gano'n. Ay, hindi na. Ayoko na. Kahit naghahabol pa rin siya ng that time, bet na sabi ko, ayoko na. Tapos doon naligo naman yung ex ko na rin ngayon. Doon ko naramdaman na, ito pa rin tunay na relationship. Kung ano hindi ko naranasan dito sa isa ko, yun, naranasan ko lahat sa kanya. Overwhelmed talaga yung nangyari noon. Tapos, ano naman ang nangyari? Hindi rin nag-work. Hindi rin nag-work kasi mas pinili niya yung career niya naman. Yung una, hindi ko talaga maintindihan. Pero nung nakikita ko naman na nag-grow siya, okay na rin nangyari. Lalo na kapag bata pa. Opo, mas marami pang pangarap sa industriya. Masasacrifice talaga yung love life. Marami kang matututunan sa mga failed relationship po yan. Yung sa una, di ba, inalaman mo na yung value mo. Yes, yung worth mo, yung worth mo. Yung pangalawa, anong natutunan mo sa relationship? Actually, pagdating naman sa relationship namin is yung tungkol sa mga mali. Ganyan. Pinag-uusapan namin palagi. Ako kasi yung taon, ayokong pag-usapan ganyan. Okay na tayo mag-sorry ka na ganyan. So kasi na parang hindi, kailangan natin pag-usapan lahat. Which is alam mo, babae ganun. Na para wag nalang magulo, sige na, tahimik na lang ako. Tapos may mga lalaki na, hindi, pamasapan na agad. At parang, as a woman, ito-tolerate mo lang kung ano lahat ng makikita mo ugali ng lalaki. Hanggang sa maipon na. Kaya, ganunin ka lang, sasabog ka naman. Tapos yung lalaki, hoy, sandalin yan. Oo, parang di nila alam. Sobre na yung pagkikinkin. Which is ako naman ngayon, sa relationship ko, open talaga. As in lahat, may maliit na sabihin ko agad sa'yo at least naayos naman agad natin. So, yun natutunan ko naman sa kanya. May nakapagsabi na ba sa'yo sobrang strong mo as a person? Opo, marami po. Pero sa sarili ko, dahil sobrang emotional ko nga, iyakan ko. Bato lagi na ako umiiyak. Pero alam mo kasi, pag pain after pain after pain, equals strength. You become more powerful as a person sa lahat ng mga pain and struggles na pinagdadaanan mo. Pero ko sinasabi pa rin na parang, sige, buhusan niyo ko lahat ng problema. Sakpan niyo ko, siraan niyo ko, ganyan. Pero lagi na natili pa na pag mabait ka, mabuti kang tao lang, parang hindi naman nawawala yan. Pag pure-hearted ka, sinasaktan lang tayo ng mundo. Kaya nagkakaroon tayo ng iba-ibang fasad. Yes, ng wall ng mask na kailangan kong i-wear to para hindi niya na ako saktan. May kinukonceal lang na pain. Yung mga tao, kala mo sobrang, madali kasi mag-judge ng tao, pero mahirap anungkatin ko anong bang reason, ba't ganun siya. Ang daring-daring manghusga. Ano yung hinuhusga sa'yo ng tao ngayon? Ngayon, kabit. Kabit ako. Kasi meron akong ka-relationship ngayon. Parang yung ex na girlfriend niya, nag-post about sa amin, ganyan, nakabit daw ako, blah, blah, which is not true. Tapos, hindi ako sumagot kasi Pag sumagot ako, lalong lalala Tapos, hindi ko alam na hindi ko pagsagot na yun na yung tumatak sa mga tao na kabit ako. In time, mag-fade yung lies. Yung truth ang maiiwan. Sabi ko, hindi ako pwede mag-give up. Malaking pangarap ko. Hindi ako pwedeng lamunin nito. Sa afternoon, sabi ko, swerte ko pa rin Kasi yung mga tao na sa paligid ko, para i-comfort ako.
para sabihin na okay lang yan, manalagpasan mo din yan, which is nalagpasan ko nga. Pero na-diagnose ka ng depression. Opo, I mean, nakatatlong psychiatrist ako noon. Paano ka nagpa-psychiatrist? Ano na yung nararamdaman mo at saka ano nangyari? Hindi ko na maintindihan sarili ko kasi hindi na ako makahinga. Yung kamay ko nanginginig na, naninigas na. Tapos, nung sinabi ni mama na kailangan mo na magpa-consult, ganyan, pumayag naman agad ako kasi feeling ko yun nga ang kailangan ko po. Kasi willing ako matulungan yung sarili ko eh. Kasi kapag hindi ko natulungan yung sarili ko, paano tutulungan yung ibang tao? Halos 2 to 3 months din akong naggagamot. Anong diagnose sa'yo? Borderline ng personality disorder. May depression. Namatayan pa ako. So parang lola ko, mahal na mahal ko. Kumbaga hanggang ngayon kulang. Dahil sa lola. Pero kasi yung time na yun, nung kailangan ako ng lola ko, wala ako sa tabi niya. Napunta ako sa lola. Wala na. Parang nire-revive, ganyan. Ganun na po yung nakita ko. Tapos yung nagbabantay yung pinsan ko, sabi niya, alam mo ba kung ano yung sinabi? Wala sinabi ng lola mo. Ano? Sabi niya, Sash na. Tapos patayin na. Kaya, hindi maalis yung regrets sa akin. Na parang, sana ako yun nandun. Sana nakita ko ng lola ko. Parang, tingnan po kung lang yung nabigay ko sa lola ko. Kung ano man yung natatamaas ako ngayon. Bakit dumating ka sa point na uminom ka ng shampoo? Oh my God. Kailan yan? Yun din po sa 4 years ko rin yun. Parang yung nakita ka na may iba siya. So, nag-stay pa rin ako. Grabe naman talaga kasi ako mag-love ng tao. Ang mga ginagawa ko mundo, which is wrong naman. Anong lasa ng shampoo? Mapait. Kinalahati ko pa. Malaki. Nakalahati mo? Nakalahati ko. Nahimatay ako noon. So, yung pagkaano ko, si mama daw ang bumuwat sa akin. Papunta na sa sakyan. Tapos nag-drive si mama. Puntang hospital, emergency, ganyan. May tunurok ng po sa akin. Tapos nasuka ko lahat ng mga toxins sa katawan ko. So, yun na. After noon, sabi ko, nangako kay Lord na hindi ko na ulitin yun. Kasi yung life mo na yun. Opo. Kasi, tanga ko eh. Tsaka, kawawa naman yung mga taong maiwanan ko. Yun yung start na parang kailangan ko talaga lumaban. Laban talaga ako. Kumbaga kung ilang demonyo man ang bubulong sa akin, kailangan ko labanan. Laban, malakas talaga siya. Alam mo kung bakit sumisigaw yung demonyo? Kasi malayo siya sa'yo. So, kailangan niyang sumigaw. Kaya yung insecurity, sumisigaw yun from afar. Kasi kailangan niyang makaget to you eh. Tapos may realize mo, bakit yung Moses ni God? It's the still small voice na bumubulo. Alam mo kung bakit siya bumubulo? Kasi katabing mo lang siya. For you to know that it is God speaking to you, you will know it when it's a voice that gives you comfort. When it's a voice that gives you assurance. When it's a voice that when it talks, it gives. For more Chica, kindly click the like button and the bell button for more videos.